Maraming salamat, Sister May. Naibalik ko na yung sound niya. Okay, good. So, salamat po, Sumera family. Alpha, yung mga Da family. Litawa family. Ruth and Ray Darisan. Thank you, Brother Ray. Nandiyan ka. Nandiyan po kay Ma'am Remy Kaleda Pawig. At si Katrina Tumangil Baral. Salamat po, Sister. Nandiyan, nakangiti ka dyan sa Pampanga. Ha? Miliante family, ayan. Rombawa, Balunos family. Laporga family, Lasam family. Okay, so maraming salamat po at nandiyan kayo. Nandiyan din ang Daya family at mga pamilya pang iba. Legacy family. Okay. Yes, still watching po, sabi ni Sister Naomi Taguba and family. Pagpalain kayo ng Diyos. Now, punta tayo sa chapter 6. 1 to 6 ng Joshua. Tulungan niyo ako magbasa para naman makuha niyo agad yung tinatawag na gist of the message. Ganun yan. And then hayaan natin Holy Spirit madagdagan yan kasi sabi nga, He will lead us into all truth na po. Okay. Joshua chapter 6 verse 1 to 6. Ayan. Tandaanin natin. Salamat po. Yan, thank you. Okay. Ito mga kapatid, ang title niya, Sir James, ay ganito. Principles to learn about the conquest of Jericho. Ano pang principle makuha natin niya eh? History ito, wala na, tapos na eh. Para ba yung, ano mapupulot? Kaya lang ibang Bible. Ang Bible ay God's book. At meron tayong mapupulot na lesson dyan. Kaya talagang tuloy natin ito. Katulad nitong tubig na ito na po. Di ba every time inom ka ng tubig, meron kang mapupulot. Kita nyo, kasi tuloy-tuloy ang blessing. Ganun ang word of God. Every time you read it, tuloy-tuloy. Okay. Yung pala sister, ang ganda naman ng section. Republic Act 7160. Ngayon, ang gagawin ko, Sister Remy, ay gagawa ko ng sulat kay Bedaventura Lagundi. Na dapat sorry. Ikaw na lang gagawa ng sulat, Sister Remy. Pirmahan ko na lang. Sister, malinaw naman yun eh. Kaya nga nagtaka ako, bakit may bago bang Republic Act na kasali ang church? Kawawa naman. Kawawa naman ang mga churches. Yun nga ang inayawan ng mga tao kay Flavier at kay Lacson kasi gusto i-tax ang church. Nalala. Kaya itong treasurer na ito, bakit isinali? Nilagay pa din. Anyway, salamat po. Nandiyan kayo. Salamat, may mga matatalinong tao katulad ninyo, mga abogado namin. Nandito si Lorna Kasulya Kaido. Okay. Kaya talaga may role kayo rito sa lupang ito, mga abogado namin. Nandiyan po ang Sinopera Florentino family. Nandiyan pa rin ang Bautista Malanot family. Tama lang, taga Oman pala ito si Sister Lorna. Kalayo mo. Malapit kayo doon sa Pastor R.R. Junior. Pakisabi lang kay Pastor R.R. Pinagpe-pray namin siya, Tamblagan. Lalaine Galvez. Nandiyan si Ma'am Lalaine. Pagpalain ka nandiyan. Ito mga patida. Sandali lang. Okay, puntahan tayo sa verse 1. Now Jericho was straightly shut up because of the children of Israel. And, sabi niya dito, none went out and none came in. Okay? And the Lord said unto Joshua, See, I have given unto thine hand Jericho, and the king thereof, the mighty men of valor. Ito na. And ye shall compass the city, all ye men of war. Pansin yan. Hindi pwede yung mga mahihinang tao, sabi niya. Kaya nga, pinag-usapan natin dito palagi si Timothy Kasi si Timothy, soldier yan. Kaya nga, palagi pinag-usapan natin yan. Para lalago kayo, maging men and women of war kayo. And go around the city about the city once. Thus shalt thou 6 days. So, isang araw, ikot sila.
And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horn, and the 7th day ye shall compass the city 7 times, and the priest shall blow with the trumpets. Good morning sa pinsan kong Army Officer Retired Martin M. Balunos na po. Ayan. Sabi niya, and 7 priests shall bear the ark 7 trumpets, the ark 7 trumpets of ram's horn. The 7th day ye shall compass the city 7 times, the priest shall blow with trumpets. And, sabi niya, it shall come to pass, sabi niya rito. Pakinggan natin, verse 5. It shall come to pass that when they make a long blast with the ram's horn, when you hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout. The wall of the city shall fall down flat. The people shall ascend up, every man straight before him. Look at verse 6. Joshua the son of Nun, leader, yung kalimutan yan, leader, called the priest, said unto them, take up the ark of the covenant, and let 7 priests bear 7 trumpets of ram's horn before the ark of the Lord. So, nakita na ninyo, sabi ng Panginoon, okay, kaya nyo yan. Alam nyo, walang iutos ng Diyos na hindi natin kaya. O tulad nga, Sister Rem. Salamat po, Sister Rem. Niligtas mo ako sa kaba ko kasi kinatok kami ngayong araw. Magang umaga. Magtatax daw ang church. Ang laki pa naman, no? 15,000. Anyway, tan tayo rito. Number 1, Sir James, principle number 1. Okay? It is always best to listen to God's strategy. And follow His blueprint. Ganun yan eh. Listen nga eh. Okay? Listen. Maraming salamat po sa mga Palesteros Chopilo family. Ito mga batid. Listen. Ngayon, it is one of God's way of preaching the lost when we preach, because the Bible said faith comes by listening and hearing by the word of God. Kaya nga sabi ni John the Baptist nanong siya, di ba, naalala niyo? Sabi ng mga tao, are you the Christ? Sabi niya, no. Who are you then? Sabi niya, I'm just a voice to tell you that there is a Lamb of God that can take away the sins of the world. Kaya sa oras na ito, kay Manolis Television, minamati ko pala yung mga tagapanood ko dyan, si Binaraw family. Salamat po, Sir Binaraw. Si Sir Eduardo. May napupulot kayo sa lesson. Noon din ang mga Peralta family at si Sir Boyet, yung aking mananahi. Thank you, Sister Pawig. Talaga, thank you very much. Yun ang maganda dahil, siyempre, tanungin, ipadala natin kay Ma'am Weda Ventura F. Lagundito. Baka naman lahat ng churches na dito kasi kung pabayaan natin niya, punta ako doon magbayad, mamaya meron palang Republic Act. Exempt ang church. Mamaya next year meron na naman. Yun ang thank you so much. Thank you. What a joy na nahil ang aking kaba. Siyempre, first time ko. Kasi nakalagay naman yan sa di ba? Nakalagay sa Bible yan sa Ezra 7:14 na talagang absolute ito. Basahin ko lang sa inyo na ang church at mga ministers ng church ay exempted yan. Hira naman. Maaring gusto lang, parang nakaligtaan lang na dumaan sa computer. Okay. Sabi niya 7:24 pala ng Ezra. Also will certify unto you that touching any of the priests and Levites, priests and Levites, singers, porters, netinims, or ministers of this house of God, it shall not be lawful to impose toll, tribute, or custom upon them. Linaw yan. Takin mo itatax yung tithes and offering. Wala naman tayong ibang business dito, di ba? Wala kay school, wala tayong, basta wala.
Wala tayong grocery. Anyway, hindi katulad ng ibang churches dyan. Meron silang mga stalls. Stalls, ha? Pag-aari lang. Meron silang mga, schools, ganun. Takin mo yan. Universities. Pagkatapos, ako walang-wala. Tapos, i-tax pa. Anyway, this will be an open air, Sister Rem, sa mga nasa munisipyo, City Hall pala. Okay. Sir James, it is always best to listen to God's strategy. Ang strategy ng Diyos, nalala nyo? Once lang sa first day. Ganon yung second day hanggang 6th day. Because God is a God. Sir Dax Hernando, salamat po. God is a God who is willing to make us, to make us rest in His Word. Let us rest in His Word kasi. Malinaw ho yan. Sa Bible, di ba? Rest in His Word. Kung ano yung sinabi niya, sabi niya, I'll provide. Mag-pray ka, Lord. Please provide naman para gagaling ang aking kaba. Yan, nandiyan na yung Republic Act ni Sister Rem. Oo. Kaya, salamat po. Dapat lang kasi na i-konsulta sa inyo ito. Mga nakakaalam ng mga Republic Act, Section 234. Tignan mo yan. Salamat po. Tignan mo yan. Di exempted ako gagawa ng sulat. Kasi marunong magsulat mga to with all their knowledge. Yan. Yes, nice to be here, Sir Dax. Okay. Ganda at nandiyan kayo. So number 1, the conquest of Jericho gives us a lesson. It is always best to listen to God's strategy. Alam niyo mga kasama, ayaw ni Cain yung strategy ng Diyos. Simple lang kasi yung strategy ng Diyos. Sabi niya, gayahin mo yung kapatid mo si Abel. Ano ginawa ni Abel? Kumuha ng karnero, pinatay, inihain sa Diyos. Simple. Si Cain, nagtanim ng kalabasa, nagtanim ng apple, nagtanim ng kamatis, nagtanim ng talong, okra. Nilagay niya sa malaking basket yan. Pawis na pawis. Tapos sinunog niya. Pag sinunog mo naman yung gulay, sama ng amoy. Kung sunugin mo yung karne, ang sarap ng amoy, di ba? Okay, so yan, sila David at Eunice nanonood. Ngayon, sabi ng Diyos sa kanya, gusto ko yung grace. Kaya mapansin mo, sabi niya kay Cain, meron nang nakatali na lamb. Lamb dyan sa pintuan ng tent mo, pang sin offering. Sabi ni Cain, ayaw ko nga. Ayaw ko yung strategy mo. Gusto ko yung gusto ko. Maraming tao ganyan. Kaya nagkakaproblema. Gusto ko. Sabihan ng magulang, anak, huwag mong gagawin. Basta gusto ko. Sarili ko naman to. Hindi nila alam na may mangyayaring masama. Kasi sabi ng Proverbs 14:12, tingnan ito mga anak o mga sisters, mga brothers. Tingnan ito, akala nyo sa inyong pag-iisip, okay lang. Yun pala, sabi ng Diyos. Maaaring sabi ng barkada mo, okay lang tayo niyan. Katulad ng isang tao, okay lang daw magmariwana. Maya-maya, nahook na. Ano nangyari? There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Takin mo yan. Nagkaroon ka ng sakit. Hindi lang sakit ng loob. Kaya, salamat naman at maraming nakikinig na sa magulang. Nagbago na kayo. At ngayon, masarap ang mapalaya. Kaya sabi ni Apostle Paul nga sa mga Galatians, don't go back to your bondage. Hirap na hirap kayo mag-worship dahil iniisip nyo na mawala ang salvation nyo. Kaya mga kapatid, it is always best to listen to God's word. Ngayon, in this church age,
From Revelation chapter 2 to Revelation chapter 3. Church age ito present yan sa panahon natin. Alam niyo sabi ng Panginoon, kayo mga membro ng mga churches, listen. Umpisa natin sa Revelation 2:7. Mga kapatid, ibig sabihin, sa panahong ito, makinig tayo para magkaroon tayo ng mapayapang buhay. Okay, ready? Revelation 2 verse 7 muna. Kasi sa 7 churches, 7 times na binanggit ng Panginoon ito sa 7 churches. In our present time, Okay, basahin natin 2:7. Ayun He that has an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. To him that overcometh will I give to it the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Ang ganda naman isipin yan. Yung tree of life sa Garden of Eden nun, nandun na sa heaven. Makakatikim tayo noon. Ano po? Ay alam nyo, dapat makinig talaga tayo. Focus tayo, straight tayo, katulad as I said, Caleb and Joshua. Kaya nga si Joshua, inutusan ng Diyos na siya na ang maging leader at talagang magiging fair ang kanyang pag-distribute ng land dahil talagang meron siyang takot sa Diyos. Kahit walang maiwan sa kanya, basta meron siyang ibigay dun sa mga tribal clan. Ano po? Now, maraming salamat po kay Sir Loreto Narciso Manuel. Magandang oras sa inyo. Ano po? Ayan. So, salamat. Punta tayo sa, hindi natin ubusin yung lahat ng churches, pero may nakalagay sa 2:29 ng Revelation din. Tignan niya. Another church, 7 times nabanggit itong he that has an ear. It's because bawat church ay responsible and accountable to what God said in His Word by the illumination of the Holy Spirit. Tulad sa atin ngayon, nakikinig tayo sa salita ng Diyos, naintindihan natin. Ay sabi niya rito, simple lang, makinig tayo. He that has an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Bakit sabi Spirit? Kasi nandito pa ang Holy Spirit, nandito sa katawan ninyo kung tinanggap niyo si Jesus, at kung nakikinig kayo ngayon, tinuturuan kayo ng Holy Spirit, ay ganun pala, na makinig ka. At kung mabasa mo sa Bible, i-practice mo para hindi ka matumba. Ayun naman sabi ni Jesus, di ba? He that has an ear, let him hear, and those who hear and do my word, sabi niya, I will liken him unto a man who built his house upon the rock. And when the floods came, the winds blew and beat upon that house, he cannot be moved. Kaya nga, may awit tayo. May awit tayo na, sabi niya, yun, tingnan mo basahin niyo ito. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and do them, I will liken him unto a wise man which built his house upon the rock. And darating pagsubok sa iyo, kapatid. Ito, trials, frustration, disappointments. Ang sabi niya sa 25, the rain descended, the winds blew, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house. It fell not, for it was founded upon a rock. Ikaw yan. Kaya sa pagpapatuloy mo, nakikinig is an evidence that you are doing what you have heard. Kung ano narinig mo, gawin mo, kapatid. Oo, kamadiskurahe. Okay?
Okay. Revelation 3:22. Oh. Siyempre, nagdura ka. Kung kaya inalis kami sa sound, baka marinig ninyo. Okay. Okay, tayo rito. Revelation 3:22. Okay. Tingnan na natin. Ang ganda naman, ano. Mabuti nandiyan kayo talagang alert kayo na. Okay. Salamat po. Ready, read. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Ang last kinausap niya yan, yung Laodicean church. Kasi ang Laodicean church, yumaman sila, iba nang ginagawa. Iba na. Yung iba, pumasok sa politika. Yung iba nag-business. Yung iba nag-farm. Kasi Laodicean church nga eh. Ibig sabihin, mayaman sila, pero pagdating sa pag-support sa gawain ng Diyos, wala. Gusto nila kung linggo, mall. Ayan. O tuloy, lockdown tayo. Bakit? Kasi nung malaya pa tayo, humahaba ng liig ko naghihintay sa mga membro. Boy, tapos ng Sunday school, wala pa. Tapos ng awitan, wala pa. Kung kailan ako mag-preach, ayun, tuloy. Ay, sabihin ko sa inyo, please lang. Please lang, ha? Pag dumating yung oras, ibalik tayo ng Diyos sa millennium. Huwag nyo ulitin yun. Magagalit ang Diyos. Di ba, Sir James? Okay. Number 2. Number 2 na tayo, Sir James. It is always best to follow the road that God had outlined for victory. Ulitin ko, ha? Yung road dito, yung road. Rota. It is always best to follow the road that God had outlined for victory. Ang ganda naman. Tingnan ito, ha. Tingnan natin yung outline na yan ng Diyos for victory. Tingnan natin. Verse number 3 and 4. Joshua 6. 3 and 4. Naka-outline na. Kaya nga mga kapatid, kung punta kayo sa Bible, naka-outline ang pagbibusiness. Hindi niyo ba alam yan? Sabi nga sa pagbibusiness daw, na talagang fair ang balance mo, nakalagay yan sa Leviticus, ha? Dapat yung timbangan mo fair. At saka pagtinda ka, gayahin yung kaibigan ko, meron kong kaibigan dito, pastor, hindi kita mabenta ng isda. Sabi ko, bakit? Kasi, amoy na. Ay, ang bait. Hindi niya alam na pwede pang durugin niya lagi ng sili na po. Pero, salamat, ganun yan. Okay. Kaya naglagay ang ating city government ng timbangan ng bayan. At every week yan, may dumadaan na mga secret agent, tinitignan. Kaya mag-ingat kayo, kaya magtitinda, ha? Baka kunin yung timbangan niyo. It is always best to follow the road that God had outlined for victory. Basahin natin para meron tayong word of God. Okay? Ewan ko ba kung bakit nagkaroon ako tuloy ng sabit sa liig ng ako'y nagpabaksin. Okay, ready. And ye shall compass the city, all ye men of war. Continue. Go around about the city once. Thus shalt thou do 6. And 7 priests shall bear before the ark. Before the ark, 7 trumpets of ram's horn, hindi calabow's horn. And the 7th day, ye shall compass the city 7 times. The priest shall blow with the trumpets. Tignan niyo, no? Blow with the trumpets, ha? Okay. Wow, gumanda. Gumanda ang boses ko. Binigyan ako mainit na tubig. Ako, sumakit tuloy ang tiyan ko sa mainit na tubig. Now, kapatid, gusto ko maintindihan ninyo, nakalagay ito sa Proverbs. Bakit? Dahil sa Proverbs chapter 3, 1-4, merong
pamamaraan ng Diyos para mabuhay pa tayong mahaba dito. Tulad niya, huwag kayong palabas-labas. Makahagip kayo ng Delta virus. Eh di, baka katulad kayo ng mga binanggit ko na. Ha? Oo. Okay. Na tayo dito Gagaling naman. Proverbs 3:1-4. My son. Okay, my child. Do not forget my law. Do not. Kaya marami napapahamak, nakalimutan ng pamamaraan ng Diyos. But let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Ibig sabihin, kung buhay ka pa, bonus ng Diyos sa'yo, they add Tignan, marunong ang Diyos mag-add. Kaya pagdating sa business, God can add. Di ba? Verse 3. Let not mercy and truth forsake thee. Yun ang ibig ko sabihin. Dapat marunong ka magpatawad at maging honest ka. Bind them about thy neck, write them upon the tail of thine heart. And itong result. Anong result? So shalt thou find favor and good understanding. Unang-una, in the sight of God and men. Kasi ang Diyos ang nakakakita lahat yan. Nakikita ang mga ginagawa mo. Whether mandaraya ka o mandurukot ka o manlalamang ka. Kaya, lahat ng Kristiyano na talagang obedient sa Diyos, walang saradong pintuan sa kanila. They will find favor and good understanding in the sight of God muna. And then, later on, men. Sabi nga sa inyo, si Pastor Rima ulit. Bugado na yan ngayon, di ba? O nga pala. Ano nangyari sa kanya? Sapagkat malapit sa Diyos yan Dito na-convert yan Taga-DNR ang tatay niyan Katapos pagdating Manila, hinanap ang Baptist Church. Ano nangyari? Pastor na siya ngayon. Nag-aral sa pag-abogasya. Ngayon, nagtatrabaho pa rin siya. Mitsubishi. Na-promote yan. Hindi mo siya katagalain. It's because inuna ng Diyos. At ang Diyos ay God of knowledge yan. Mga kapatid. Dadagdagan yung kaalaman mo. Kaya nga sabi niya, He will lead you into all truth. Ganon yan mga kapatid. Now, dapat tayo rito. 66:1 and 2 ng Isaiah. (66:1 and 2). Ano sabi niya rito? Na ito mga kapatid Kaya nga it's always good, best to follow God's road for strategy. Thus saith the Lord, the heaven is my throne. And the earth is my footstool. Where is the house that ye build unto me? And where is the place of my rest? Look at verse 2. Ito na verse 2. Tandaan na verse 2. For all those things hath mine hand made. Kayo, marunong mag-business, mag-farm. And all those things have been, saith the Lord. But unto this man will I look. Sino? Even to him that is poor. Ano ibig sabihin ng poor? When you understand that you have nothing, but all is from the hand of God, and He just had trusted you with your possessions ngayon, you say, Lord, I'm poor, but you are a generous God, kaya meron kong blessing ngayon. Yan ang poor. And of a contrite spirit, ito yung mga tao talagang nagpapakumbaba. At ito na, and tremble at my word. Pag narinig ba ninyong sabi ng Diyos salita ng Diyos yan. Huwag na tayong lalampas sa demarcation line. Ay, sabi ko sa inyo, pag ginawa niya mga kapatid, iba mangyari sa inyo. Pagpapalain kayo ng Diyos. See? Dahil ang Diyos kasi, ay naghahanap yan ng mga tao na merong puso. Yung sabi ng Proverbs na, my son, give me thine heart. Okay, last point natin, Sir James. Kasi ang bilis naman ng oras na ito. Inubulang ako dahil sa vaccine na ito. Na, it is always best
to wait upon the Lord. Yan ang wag niyong kalimutan. Ayun o. Pantagin mo, sayang naman, one day, dapat kaladkarin na natin ang Jericho. Second day, naku, tagal naman, Panginoon. Ay, talagang, kami talaga, talagang gusto na namin. Magkas Tagalog, atat-tatat, di ba, sir? Tara, excited na talaga. Wala pa. Third day, wala. Fourth day, wala pa rin. Alam niyo ba kung bakit tinagalan ng Diyos? Kasi ganito yon. Meron verse dito. So kung makita niyo itong mga kapatid, God's mercy ito eh. Okay? Look at chapter 2, 12 and 13. Bakit tinagalan ng Diyos? Grace period. Huh? Bakit wala pang Panginoon? Hindi pa dumating. Second coming. Grace period yan eh. Gusto ng Diyos marami pang masave. And look at this. Gusto ko makita niyo ito mga kapatid. Bakit? First day, second day, third day, wala pa. Fourth day, wala pa. Fifth day, wala pa. Sixth day, wala pa. Seventh is because of these two verses. Na wag niyong kalimutan kasi kayo ay involved nito. Kasi sabi nung babae na nagkumupkup doon sa dalawang spy, si Rahab, now therefore I pray you, swear unto me by the Lord, since I have showed you kindness, that you will also show kindness unto my father's house, and give me a token, and that you will save alive my father, and my mother, and my brethren, and my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. Ibig sabihin, nung nakita nung babae na nagmarcha, nakita ni Rahab na nagmarcha sila first day, ayun, tumakbo na siya. Pumunta doon sa bahay ng tatay niya doon. Doon sa pinakamalayo, doon sa loob ng Jericho. Malayo yung Jericho, mga kapatid. Malaking bayan yan. Syudad. And then, next, pinuntahan yung nanay niya. Na nagtatrabaho. Pinuntahan yung mga kapatid niya. Ang dami yung kapatid eh. Alam niyo nung araw, mga magkakapatid, hindi lang 10. Umabot pa ng 12. Ay puntahan mo lahat yun. Ano po? So grace period ang ibig sabihin nung first day, second day, third day. Don't you know mga kapatid, nasa 6 millennium na tayo. Ibig sabihin nasa brink ng 6 millennium na tayo. Sa 7th day, God's day na yan. He will rule the world for 1,000 years. Lahat ng ating nayaya for the past years na tatanggap kay Jesus ay may sali sa 7th day. Hindi niyo ba alam yan? Salamat sa Diyos. It is always best to wait upon the Lord. Isaiah 64 verse 4. Yan ito mga kapatid. Kaya let us wait. Tulad ko. I waited. Sabi nga Pastor Darwin, baka maunahan ni Pastor Legacy si Pastor Culyado. Hindi na ako mag-asawa, Pastor Darwin. Sa tanda akong ito. Wala na. Ito. Maghintayin lang ko sa second coming, Pastor Darwin. For since the beginning of the world, men have not heard, nor perceived by the ear, neither had the eye seen, O God, besides thee, what he had prepared for him that waited for him. Katulad na nito ngayon, alam ng mga membro yan, di ba? Sister Tess, Sister Ruth, Sister Rem, Sister Naomi, kayo na matatagal na rito. Mga Rumbawas, mga iba pa. Naghintay tayo. Ano nangyari? Yun, nagbukas ang Panginoon maraming mission. At pinagpala kayo, naghintay kayo, pinagpala kayo ng Diyos, di ba? So, maganda talaga maghintay sa Diyos. Tingnan natin result sa Psalms 25:3. Okay. Psalms 25:3. Pag maghintay tayo sa Diyos, ang ganda maghintay sa Diyos. Ano sabi niya? Let none, Lord, let none that wait on thee be ashamed. Hindi ka tulad yan, bakit ako mahiya? Ang ganda kalayatan likuran ko. Ano po? Okay. Di ba? Hindi na ako nahiya. You know why? Kasi talagang totoo yung sinabi ng Diyos. I'll open the windows of heaven. Pagkatapos, I will touch hearts. Ganon. Katulad ninyo ngayon na nanonood. God has touched your heart. Di ba? Kaya hindi ako nahiya. Bakit? Maraming makain dito sa region 2. Sabi nga, hirap ang buhay. Anong hirap ang buhay? Tinatanggihan ko nga yung mga pagkain ngayon. Bakit?
Sabi ko, sorry ho, may asin yung linuto niyo. O nga pala, nagluto ako dito. Yung isang araw yata, kumain yung mga young people. Sabi ko, magdala lang kayo ng asin sa platito. Kasi sa totoo, talagang luluhod ako sa sakit ng tuhod ko kung may asin. Oo, kaya totoo yata yung naririnig ko sa bundok na yung mga unggoy hindi nag-aasin. Anyway, salamat po kay Cesar de los Santos. At Makmak Pagad. Naku, salamat, nandyan ka, Makmak Pagad. Mga apo na ito eh. Kaninong anak ba ito? Si Che? Oh, baka si Noel may anak nito eh. Ano po? Okay. Sa ugak. Okay? So it is always best to wait upon the Lord. Mantagay mo. 6 days and sa 7th day na lang. And as I said, mga kasama, ito yung grace period. Because God is not willing that the loved ones of Rahab will perish. Kaya sa loob ng 6 days, talagang nag-effort siya na maipon lahat loved ones niya. Yan naman sabi ng Acts 16, di ba? Thou shalt be saved in thy house. Maraming salamat po kay Ma'am Carmen Garcia. Mga kakilala namin ito bago kami putang Angeles. O tignan nyo, sister, 30-31 page para makita ng kapatiran na ang paraan para ma-save ay to accept Jesus Christ as our Savior. 30, sabi sa 30, and sabi niya dito, the jailer said, brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? They said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Mapansin nyo? And thy house? Oh, and thy house. Ibig sabihin, yun ang sabi ni Rahab eh. Kaya kung alam mo na masisira ng sanglibutan at may kamatayan dahil sa pandemic, bay abutin na yung loved ones nyo. Pwede ba? O yun, totoo yun. Thank you, Sister Lorna. Ang ganda talaga ng Pilipinas, Sister Lorna. Ito ay nasa Pilipinas ito. Mamasyal ka rito sa Calao. Oo. Calao. At saka sa pangalan nito, Blue Waters. Sa kuan ito, sa Baggao at sa Apayao. May Blue Heaven. Oo. Sister, Blue Heaven. Ay, sabi ko sa iyo. At wala ng NPA doon. Bakit? Napalitan na ng Northern Pastors Association. NPA pa rin. Ano po? Okay. Ang dami ng pastor dito. At nagpo-produce pa kami ng maraming pastor dito. Katulad ni Mac Paul. Pangalan nun, Daniel. John Paul. Meron pa. Yung assistant ni Pastor Aldrin. Ay, ang dami niyan. Kaya, gumagawa ang Diyos sa lugar na ito. Yun naman ang prayer natin eh. Na God will send laborers to His harvest and God will bless His people sa more. Oo, yung mga members dito. Bakit? O, tulad yan, Katrina. O, kabata pa lang yan. Pero, sabi niya, Pastor, basta, hindi ako hihinto magsuporta dyan. Kahit may church kami rito, mag-offering lang. Salamat po. Ganun yan. Oo, salamat po. It is always best to wait upon the Lord. Punta tayo dito sa, ang sabi niya? Psalms 40 verse 1. Okay, Psalms 40 verse 1. Ganda no, mga kapatid. Tignan mo. Ganda, maghintay. Tignan niyo, naghintay ako. Na-vaccine na rin. Ano po? I waited patiently for the Lord. Pag dinagdagan pa ng patiently, pwede naman I waited for the Lord eh. Nandiyan pa patiently. Gusto kasi ng Diyos, katulad tayo ng Israelite na one day, umikot, hindi pa nasira. Second day, ay tagal yan, di ba? Kayo nga na na-quarantine eh. Isang araw pa lang kayo sa quarantine area, galit na kayo, di ba? Oo, bakit? Oo, anyway, hindi ko na sabihin kung sino yung nagagalit sa quarantine kasi baka pupunta. Kasi ganito yan mga kapatid. Okay. Meron na quarantine na nakamask, naka-shield. Talagang isang araw pa lang Sir Alex, naririnig mo ako. Galit na. Tapos sabi nung nurse, Pastor, di ba kamembro natin yun? Sabi, pagtangin mo yun. Siyempre nga naman, hindi alam nung pasyente na yung nurse. Kamembro.
Ang inaasahan ng nurse ay mabait pa rin kahit na COVID. Ay, siyempre nga naman, naghahabol ka ng hininga mo, magagalit ka talaga, di ba? Anyway, pasalamat tayo na. It is always a best to wait upon the Lord. Basahin natin ulit 40 verse 1 bago ako mag-pray. Ano sabi niya, patitignan ito. I waited patiently for the Lord, and what happened? He inclined unto me and heard my cry. Kaya nga, pray without ceasing. Sabi ni Lord Jesus Christ, men ought always to pray and not to faint. Huwag niyong kalimutan kahit hindi pa sinagot ng Diyos ang prayer niyo. Tuloy lang. Bakit? Alam niya yun gusto sigurado ng mga army ng Israel na sa second day, bagsak na yan. Ang Jericho na yan. Third day, siguro iba. Pero, ang bilin ng Diyos kay Joshua, ikutan nyo yan once a day for 6 days. Pero sa 7th day, ikutan nyo yan 7 times. Ibig sabihin, ako gagawa. Bakit? Kung 7 times ka umikot, ha? Mantakin mo yun. Magsimula ka madaling araw. Pagkatapos alas 5, yun ay ika-7 time. Hindi, ano lang ibubuga mo makilaban. God is saying, it is all in my hands to do it. Kaya you need to wait. Tingnan niyo kung saan nakalagay yan. 57 verse 2 ng Psalms. Lahat yan. Gawa niya yan tulad ng lakas natin. Galing sa Diyos yan. Talino natin. Galing sa Diyos yan. Pwede ba? Kaya nga, trust in the Lord with all thine heart. Lean not to thine own understanding. All you have to do is acknowledge Him in all your ways. Bigyan ka ng talino. Totoo yan. Salamat sa Diyos. Ha? Bigyan ka ng talino. Mag-pray ka. Sabi ko, Lord, hindi ko alam gagawin ko. O katulad yan, hindi ko alam gagawin. Natanggap ko magang-maga to. At sabi kay Pete, text mo nga si Ma'am Remy. Ano ni Sir Gaylord? Tapos na. Salamat po. Wala na akong kaba. Okay. Kaya nga, God's hand ay nasa sa inyo. May role kayo. Ready, read. I will cry unto God Most High. Yung cry na yan, prayer. Unto God that performeth all things for me. Ay, ang ganda nun. Yung sinabi ko nga sa inyo na, yung eroplano na talagang nasiraan, Jess udlaw litawa. First time daw. Sa Hawaii. Na nung naglanding eroplano, walang kahangin-hangin. Sabi nila, bakit ngayon lang walang hangin? Yun pala, may mga nagpe-pray sa loob. Lalo-lalo ni stewardess, Lord, help us, help us, help us. Ay, ang ganda nun. Kalalabas lang ngayon yan. Ano po? Yung Aloha 243 na 737, wasak talaga taas. Ganun ang Diyos. Pray. Wala silang magawa Pati yung piloto, sabi ng piloto, paano na ito? Oo, pati nga yung gulong sa harapan, wala na. Oo. Pero, nung sinilip ng mga firemen, meron. Nailbaba yung gulong sa harapan. Sabihin sa piloto na meron, kaya lakasin nilang loob nila maglanding. O tingnan mo yan, mga kapatid. So God is working through people, through us. Kaya nga, paano naabot itong mga missions na ito? It's because of you. Kaya mga kapatid, tignan mo, paano nasira yung Jericho wall? It's because they follow, they listen, they follow, and they waited for God to work. Ganun yan. Hindi na inunahan ang Diyos. Kaya nga, walk with Jesus nakalagay yan sa Bible, di ba? Just walk with Him. And He will just direct your paths. Just wait. And in His time, He will make all things beautiful. Heavenly Father, thank you for my brothers, my sisters who had watched, like the Caleda Pawig family, Sumera family, Snupera family, Florentino family, Darisan family, Taguba family, Chopilo Blisters family, also Lord for the Batong family, Miliante family, Metante family, also for the Rombawa, Balunus family, so Lord for the Daya family, the Magada Alpha family. I bless them all, oh Lord, even these precious people like the Ganaban Lasam family, La Forga family, bless also Paulino and his family, Calio and family, the
Angulwan family, the Hernando family, Hernandez family. Also, Lord, for the Rojas family. I bless them all, oh Lord. And all families who are going to watch this precious words of God. Bless also the Mata, children and grandchildren. Again, Lord, keep us safe. Ben, Clive, and Kay, Tini, and Ton, together with the Tumangil family, lalong-lalo na Baralina doon sa abroad. Nandun si Ma'am Peli, Bel, Mulen, and Pete, together with Stella and others, Lord, who are working abroad. So keep us safe now in the Philippines. Bless our Mayor, Jeff Soriano, in his work, Lord. Pray that this letter of our sister will reach Ma'am Brenda Ventura Lagundi, that she will be awakened, that there is a Republic Act in relation to tax exemption in relation to churches, so that other churches will also be benefited with this letter, even here in Tugigaraw, oh God, and even in Cagayan. Bless us now. Bless also our President, President Duterte. Also, Lord, for our Governor Mamba. In Jesus' name, amen.